Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya sabahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Tila napahiya na naman ngayon ang mga dilawan at kakamping nang sabihin nilang hindi makakatungtong ng Amerika si President Bongbong Marcos dahil may pending pa itong mga kaso. Ano ito? Matagumpay na nakarating si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika. At ayon pa sa kanyang official Facebook post, tayo ay ligtas na nakarating sa Newark Liberty International Airport sa New Jersey kasama si unang ginang Lisa Marcos at mga membro ng ating Philippine delegation. Malugod tayong nagpapasalamat sa mainit na pagsalubong ni na Ambassador Jose Manuel G. Romualdez, Ambassador Antonio Manuel Arlagdameo Sr., House Speaker Martin Romualdez at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. End quote. Samantala, hindi naman nakapagpigil ang sikat na abogado na si Attorney Nick Nangit na supalpalin ng mga pinklawan. Ayon pa sa kanya, yan ang totoong marami, hindi yung mga oto-oto nila Lola Loba Negra o mga kakampuet at kakamputa. Bakit hindi ninyo pa pinapadakip sa Amerikano si Pangulong #Marcos #BBM? O Jiva, sabi nyo, nasusyok-syokot siyang pumunta dahil huhulihin at ikukulong ng mga amon yung kano. Bakit tameme ata kayo? Mga walay naman pala kayong yagpa at kepo. Dagdag pa niya, nakarating na sa Amerika sina Pangulong #Marcos #BBM, ang unang ginang #Lisa Marcos Araneta at ang Philippine delegation, kabilang ng anak nila at ang Deputy Speaker ng Kongreso na si #Sandro Marcos. Kamusta kayo dyan, mga kakampuet at kakamputa na nagsasabing hindi siya makakarating at natatakot dahil daw may kaso siya. Masyado kasi kayong nagpapaniwala sa lalobang negrang pakangkang at reyna ng salagubang. End quote. Samantala, nagbigay din naman ng kanyang komento ang isang batikang broadcaster na si Mike Abe, kaugnay sa balitang ito. Kayo nga man dyan sa New York, anong oras nung alas 5 rito, anong oras dyan? Kasi magkaiba nga pala, hindi ako sure kung anong oras sa New York. Basta hapon sa kanila. Dito naman sa atin, alas 5 ng madaling araw, nung humarap si Pangulong Marcos sa mga Filipino community dyan sa New York at New Jersey. Punong-puno ng tao, grabe talaga. Ang dami, Ayun, talaga hong maraming mga natuwa. Okay, nandiyan na at salamat sa ating makapangyarihang Ama. Iginabay ng ating Panginoon ang paglalakbay, travel ni Pangulong Marcos, ang pamilya at ang mga membro ng gabinete at iba pang kasama sa pagpunta po dyan sa New York City para nga po sa kanyang pagsasalita na gagawin sa Tuesday dyan po sa United Nations General Assembly. UNGA, tawag doon, United Nations General Assembly, kaya UNGA. Ganun ba yan? Anyway, so alas 5 dito sa, ayun, yung pala 5 a.m. kanina dito sa Pilipinas, alas 5 rin ng hapon naman. Ayan. 5 p.m. sa New York City, New Jersey, at 5 a.m. sa Pilipinas. Parehas, kaya nga lang ho talagang isang araw ang pagitan. Ayun. Okay, so, kaya kanina pagising ko, yung kaagad ang narinig ko Pagising ko, pag-uungad ko, ayun, tama-tama, nag-introduce pa lang ni Pangulong Marcos ang kanyang mga gabinete. 12 hours ang advantage, ang una ng Pilipinas. Ahead tayo ng 12 hours sa New York City, New Jersey. Ayan. Kasi sa ibang mga lugar sa Amerika, magkakaiba. May parte ng Chicago ay alas 5 dito, alas 7, doon alas 6 ng gabi. Diba? So ahead tayo ng 13 hours sa Chicago, parang gano'n na dating. Pero sa iba-ibang lugar yan Okay. Diba? Marami rin mga taga-Canada. May mga taga-Canada nagpunta pa ng New York City para lang makita nila ang Pangulo. Pagkatapos yan, mga selfie-selfie pa. Ang dami palang kasama ng Pangulo. Hindi lang pala gabinete. Nakita doon sa video. Sabi ko nga, yung mga taong yung, ano bang gagawin doon? Ano ba mga yan? Super alalay lang? Ayaw ko ng pangalanan. Ang daming kasama or sumama
na parang hindi naman, parang wala akong nakikita kailang gagawin doon. Baka magsasihapin lang, sumama pa kayo. Anyway, pero ito yung ating topic nga po. Pangulong Marcos nasa US na. After nga mahabang biyahe, isipin mo, umalis dito kahapon ng alas 9 ba? O basta umaga kahapon. Dumating alas 5 ng umaga kanina sa New York. Anong pahawa ang biyahe? Sabi ko naman sa inyo. 16 hours hanggang LA. Mga 14 o 15 to 16 hours hanggang LA kung bawal nag-stop over ng LA. Pero kung hindi naman, direct flight yan. Alam ko, baka direct flight. Another 5 hours yun. Kaya umalis dito ng alas 9, more or less ng umaga kahapon, Sunday. Aba, dumating sa New York, alas 5 ng hapon ng Sunday. Sunday din. No, kasi Sunday dito, Sunday doon, katulad ngayon. Sunday ngayon sa Amerika, ngayon naman dito ay Lunes na. Ayun, ganong kahabang biyahe. Matindi, ano ha? Pero hindi na pagod. Pagkatapos bumaba, nag-relax ng bahagya, nagpunta na doon sa napakagandang lugar, punong-puno ng Pilipino, at naalis ang pagod. Sabi nga ng Pangulo kanina, naalis ang pagod namin sa malayong biyahe. Dahil nakita niyang nakangiti at tuwan-tuwa ang mga Filipino community, mga overseas Filipino workers, or mga professional na mga Pilipino sa New York at sa ibang parte ng Amerika at Canada nagpunta ron. Ayun. Kaya nagpasalamat ang Pangulo dahil alam niya mga OFW ay kabilang sa mga nagbigay ng suporta ng nakaraang eleksyon. At yun isang nadinig ko kanina, pinakinggan ko talaga sinasabi niya, ang kanyang pasasalamat doon sa milyong Pilipino sa abroad, especially dyan sa Amerika, doon sa $1 billion remittance. Napakalaki po ng remittance ng mga Pilipino na nasa abroad talaga ho na tumutulong sa ekonomiya. Hindi man natin ginusto na maging OFW or magtrabaho at maglingkod ang Pilipino sa abroad ang masulok ng mundo. Pero napakalaki naman po ng tulong nila sa ekonomiya. Kaya kahit nga anong pagsubok sa mundo tungkol sa ekonomiya, hindi ho tayo gaano apektado kasi meron tayong $1 billion remittance. Maabot na yan ng 35 billion. Hindi ako kakamali. $35 billion every year. Remittance ng mga Pilipino. Wow, salamat pa sa inyo. Grace, Lassie, thank you. Thank you very much. So mabuhay. Yun po yung diniin ng Pangulo. Pagpapasalamat sa nakaraang eleksyon at suporta sa kanya. Pagpapasalamat sa patuloy na malaking tulong sa ekonomiya. At hindi lang ho sa New York yan. Sa buong mundo na nakikinig, nanonood, kayo po ay kasama dyan sa $1 billion remittance na nakakatulong ng malaki sa ekonomiya ng bansa. Ayun. So, gabi na ngayon. So, alas 7 na ng gabi, dinner na. Ngayon dyan sa New York, kung saan nandiyan nga po ang ating Pangulo at mga membro ng gabinete at iba pa na kasama sa ating. Okay, so yan lang po kayo. At bukas yan, tuloy-tuloy na. Mapapahinga lang ngayong gabi doon. Tapos bukas, tuloy-tuloy na po yung mga importanteng mga meeting, bilateral meeting at iba pa. Lalo na nga po yung, alam nyo kung di ako kakamali, parang matagal na, ilang dekada na yata, ilang taon na yata yung walang presidenteng ng Pilipinas na punta ng General Assembly o nabigyan ng pagkakataong magsalita dyan po sa United Nations General Assembly. Napakaswerte dahil ang Pangulong Marcos inimbitahan at pinapunta ron para talaga magsalita. Ano ba? At napakaraming mga head of state nga po ang manunood, makikinig sa kanya. Kung di ako kakamali, magkasunod pa sila magsasalita ni President Joe Biden ng Estados Unidos. Maganda po ito. Ako, naramdam din natin na magiging positibo sa ekonomiya, seguridad, relasyon ng Pilipinas sa international community. Kasi pag United Nations ang iyong nirespeto, pinuntahan, kinaibigan, abay lahat ng member dyan, 200 more or less 200 countries ang member dyan. So kung hindi mo makuha lahat yun, malaking porsyento ron ay maniniwala, tutulong, susuporta sa mga plano ng administrasyon. Sinabi po ni Pangulong Marcos na kanyang ilalatag, ihahayag sa United Nations General Assembly ang kalagayan ng bansa, seguridad, ekonomiya, at kung ano pang kailangan natin. Pati na yung climate change, rule of law, at marami pang iba. Maganda po yan para madinig, mapanood ng buong mundo ang tunay na kalagayan at malayo sa ginagawang paninira ng mga political opposition o ng ibang sektor na ayaw tumigil ng paninira sa gobyerno. Ayun. So, mas papaniwalaan ng international community, hindi lang po ng mga Pilipino sa abroad, ang tunay na kalagayan ng bansa kapag nagsalita na ang ating Pangulo dyan po sa United Nations General Assembly. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.